Minorya sa SP nagprotesta kontra Mayorya sa pamamagitan ng pagsusuot ng itim na face mask habang nasa SP session. Muli na namang umeksena ang mga miyembro ng Minorya sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan matapos isa-isang magsuot ng itim na face mask ang mga ito upang ipakita ang kanilang protesta sa desisyon ng Mayorya na aprobahan ng pangkalahatan ang lahat ng rekomendasyon ng mga komite sa plenaryo. Yung motion po ay aprobahan pangkalahatan ang lahat po ng rekomendasyon ni Bukal Ray Kenneth Oning. Una kasing tumutol ang Minorya sa nasabing motion ni Board Member Ray Kenneth Oning kung saan humantong sa botohan ng SP members. There is an objection and we have to divide the House. Dahil via Zoom ang attendance ni na Board Members Winnie Oco at Mary Joy Carranza, kung kaya't kinailangang hintayin ang kanilang boto, bagay na sinamantala ng Minorya upang isuot ang kanilang itim na face mask. Na-inform po ba ninyo yung naka-online? Karapatan po nila bumoto. Pero during that time na magkakaroon po ng botohan, kung hindi po sila informed. Kaya, bigyan po natin ng karapatan po sila. Nagbigay ng instructions si Board Member Artemio Sardon sa mga kasamahan sa Minorya na isuot na ang kanilang face mask kasabay ng pagsasabing sa susunod ay busal na ang kanilang ilalagay. So, masuot tayo ng face mask. Hindi na salita. So, tarong face mask. So, hindi na tayo susunod, busal na. Dahil talo sa bilang sa botohan, walang nagawa ang Minorya kundi igiit ang kanilang posisyon na labag sa internal rules ang nais mangyari ng Mayorya na omnibus approval. Nagkaroon ng mahabang deliberasyon at palitan ng katwiran sina Board Members Luca de Lima at Oning ng Mayorya at Board Members Muriel Pandi, Jerry Quiñones at Sardon sa panig naman ng Minorya. Giit ni na Quiñones at Pandi, dapat ay isa-isahing basahin ang committee report sa plenaryo ng bawat committee chairman upang makibahagi ang mga Minorya. Kada committee mag-report sana para kami naman kung may objection kami sa matter na discuss o kaya na-discuss nung bawat committee ba, makapag-participate naman kami. Pero ayon kay De Lima, hindi naman pinipigilan ang Minorya na makibahagi sa deliberasyon ng komite at plenaryo dahil karapatan nila ito bilang SP members. Kahit po kailan ay hindi tayo nagpigil or hindi po kayo sinabing hindi pwede sapagkat yun po ay inyong mandato at karapatan. Gayunman, minabuti umano na magkaroon ng omnibus motion upang hindi na gumugol ng mahabang oras kung iisa-isahin pa ito sa plenaryo, lalo't lumusot na ito sa deliberasyon sa committee level kasama ang iba't ibang departamento ng pamahalaan. Kung bakit at ano ang dahilan kung bakit po kinakailangan na magkaroon ng omnibus motion o magkaroon ng pangkalahatang mungkahin na ito ay aprobahan na, sa kadahilanan po na may mga bagay halimbawa, katulad halimbawa po nun, kung di po ako nagkakamali, during the plenary, minsan po, pag may mali, katulad halimbawa dun sa financial assistance, bakit yun yung barangay ganito? Samantalang may taga-labo naman, ba't nakalagay sa paratali? Tinitingnan po natin yan. At kahit kailan, yun po lagi ay na-correct. Kapag merong isang membro ng Sangguniang Panlalawigan na nagpansin during the plenary, kaya yun po palagi mababago. Pero kontra ni Quiñones, hindi nakasaad sa internal rules ang nasabing omnibus motion dahil ang nakalagay sa order of business sa agenda ay isasagawa ang committee report pagkatapos basahin ang mga resolusyon. The different standing committees shall report to the Sanggunian any matter referred to them for comment and recommendation. Kung kaya po kami tumututo dun sa omnibus sapagkat ito po ang nakalagay sa ating internal rules. Pagkatapos ng SB resolutions, magkakaroon na po ng committee reports. Ang committee reports ay ginagawa po sa plenary. Ibig sabihin ng committee reports, iisa-isahin ng mga different committees para ma-report niya sa plenary session. Ito po yung ibig sabihin ng
Sagot naman ni De Lima, ang mga bagay na hindi nakasaad sa internal rules ay nakasalalay na sa floor decision kung saan umiiral ang rule of majority. Ultimo ang batas at lahat ng mga bagay na hindi nakasulat ay po pwede. Ang importante, sinasabi ng 7160, that is the role of the majority. Umapila ito sa mga kasamahang bukal na irespeto ang desisyon ng mayorya dahil noong nakaraang administrasyon kung saan sila ang nasa minorya ay tinatanggap naman umano nila ang pagkatalo sa botohan. Kahit po panahon, tatandaan po ninyo, nag-start tayo, kami po ay minority. Dumarating tayo dun sa dulo, minsan nagtatalo-talo, at pagkatapos po natin magtalo-talo, pagbotohan po, natalo po kami, tinatanggap po natin yung palagi. Bakit? Talo din po kami. Kaya po yun, tatanggapin namin. Pero hirit ni Sardon, tanging ang kasalukuyang set lamang ng Sangguniang Panlalawigan ang gumawa ng ganitong pamamaraan na nilalabag umano ang alituntunin ng internal rules dahil sa nakakarami. Ito lang yung Sangguniang Panlalawigan na set na may ganitong katwiran pagdating doon sa mga pinaghahabol po natin. Nanindigan naman ang grupo ni De Lima na wala silang nilalabag na alituntunin dahil ang kanilang naging desisyon ay batay sa kanilang interpretasyon. The main problem ay hindi mapanig sa inyo ang pagkakataon. Nagkataon lamang po ng aming interpretasyon na ito. Kaya sana ay igalang po ninyo katulad ng paggalang namin sa inyo noon. Yung salitang that is your own interpretation of the law na ang aming pagkakaintindi ay wala pong nilalabag na batas sa aming pong pagkaintindi. Siyempre, ito po ay salungat sa inyo, sa amin naman po ay magiging salungat din na ang aming pong pagkaintindi ay wala po tayong nilalabag na batas. Kung meron man po iba't ibang klaseng kapaliwanagan, ito ay po ay inyong pong sariling interpretasyon. Inungkat pa nito ang naging kaso ni IP Representative Ricky Noblesala na tinanggap sa SP sa ilalim ng nakaraang administrasyon ngunit labis na tinutulan ang pag-upo ng magpalit ng administrasyon gayong parehong tao lang naman anya. Kung sinasabi po ninyo na ito lang po yung setup sa Sanggunian na ganito po yung paniniwala, nagtataka rin po ako. Tinanggap na si Ricky noon, ayaw na ulit tanggapin niya yun. Pero same lang po yung mga tao. Nahinto ang usapin ng magsalita si Board Member Teresita Malubay na nagreklamo ng pananakit ng ulo dahil paulit-ulit na lamang umano ang deliberasyon, gayong ang dapat lamang naman anya ay sundin at erespeto ang rule of majority. Totoo lang sumakit na yung ulo ko dahil doon sa mga diskusyon natin ngayon na parang wala naman tayong pupuntahan. Pagkatapos magbubutuhan din, tapos balik na naman sa ganun. Masakit talaga sa ulo na gusto mong ma-accommodate yung mga gusto nila, tapos pag nagbubutuhan, hindi matatalo yung minority, mananalo yung majority. Para sa CNTV News, Christine Malaluan.